pumapasok sa iyong isip kapag narinig mo ang salitang introvert? Hindi ba ito ay ang taong mahiyain sa mga pagtitipon tuwing may okasyon? O yung tahimik na bata na madalang magsalita sa loob ng klase? Ngunit sandali, alam mo ba na maraming may ilalarawan sa isang introvert? Mayroon pa ngang iba't ibang uri ng mga introverts. Sa pamamagitan ng kahulugan, ang mga introvert ay nangangailangan ng oras sa kanilang sarili upang makabawi ng enerhiya at maiwasan ang pagiging pagod sa katayuan ng emosyon. Ngunit ayon sa pananaliksik ng isang propesor sa psikolohiya sa Wellesley College, may 4 na iba't ibang uri ng introvert. Ang mga uri na ito ay may sasaalang-alang sa iba't ibang personalidad ng mga introvert at kinilala na ang introversion ay mayroong iba't ibang mga palatandaan ng pag-uugali. Gaya ng nasabi, narito ang 4 na uri ng mga introvert. Una, social introvert. Isang social introvert? Oo, tama ang narinig mo. Ang mga social introvert ay parehong pinakapalakaibigan at pinakapribado sa 4 na uri. Hindi sila nahihiya o nababalisa sa mga pagtitipon at maaari pa silang mag-enjoy dito. Ngunit nararamdaman nila ang emosyonal na pagkapagod kung mananatili sila sa labas sa masyadong matagal na panahon. Habang ang mga social introvert ay gustong gumugol ng oras ng mag-isa, gusto pa rin nila ang ilang malapit na kaibigan na maaasahan at malamang na sila ang pinaka-social kapag kasama sila sa grupo ng magkakaibigan. Ang isang taong hindi nakakakilala sa kanila ay maaaring mag-isip na sila ay isang extrovert kung makikita nila sila kapag sila ay tumatambay sa kanilang malalapit na kaibigan. Ngunit ang mga social introvert ay hindi magbabahagi ng ganon karami tungkol sa kanilang sarili sa sinuman maliban sa kanilang mga malalapit na kaibigan. Ikalawa, thinking introvert. Dito maaari mong tawagin ng imahe ng tao na ng oras at lakas upang ipaliwanag ang mga ito sa iba. Ikatlo, anxious introvert. May kilala ka bang tao nagpapaulit-ulit ng mga senaryo sa kanilang isipan? Matapos makipagkita sa kapwa at karaniwan pa nga ay iisipin kung ano kanilang nasabi o nagawa at kung ano maaari nilang gawin sa ibang paraan. Marahil lang isang mas mahusay na pagkakakilanlan para sa anxious introvert ay ang mahiyaing introvert. Upang makita ang pagkakaiba ng pagiging anxious introvert mula sa mga anxiety disorders, ang mga anxious introvert ay naghahangad ng pag-iisa kahit kasama nila ang kanilang malalapit na kaibigan. Lubhang hindi sila komportable sa bago o malalaking sitwasyong may interaksyon na kung saan sinusuri o iniisip ang kanilang pag-uugali tuwing nasa publiko sila. Ngunit mahalagang matingnang mabuti ang social anxiety disorder at huwag paghaluin ang dalawa. Sa matinding mga kaso, ang pagtanggi sa mga sitwasyong may interaksyon ay maaaring bumuo sa tinatawag na social anxiety. Kahit na anumang uri ng personalidad, introvert, extrovert o ambivert, ay maaaring makaranas ng social anxiety o iba pang anxiety disorder. Ngunit kung iiwasan mo ang mga kinakailangang sitwasyon na may interaksyon dahil mayroon kang malakas na pisikal na mga reaksyon tulad ng panginginig, pagtaas ng tibok ng puso o pagduduwal sa panahon ng mga ito may maaaring isang hudyat ng social anxiety, hindi pagkamahiyain, ngunit nangangailangan ng profesional na atensyon. Ika-4, restrained introvert. Siguro kabilang ka sa uri ng introvert na ito. Bilang restrained introvert, hindi sila komportable kung sa tingin nila ay nagmamadali sila sa mga sitwasyon, lalo na sa mga pakikipagkapwa. Ang mga restrained introvert ay tahimik, maalalahanin at ayaw ng pagbabago. Aalis sila kung naplano na nila ito na maaga, ngunit mas gusto nilang magpahinga na mag-isa. Sabik sa kanilang mga paboritong palabas, pagbabasa, paglalaro o pag-ehersisyo. Ang mga restrained introvert ay nakakahanap ng ginhawa sa kanilang nakagawiang gawain at maaari ring mahirapan na igalaw ang kanilang isip at katawan pagkatapos nilang magising. Sila ay umuunlad sa kanilang gawain at pinahalaga ng sapat na paunang babala. Kung sa tingin mo ay isa kang introvert ngunit hindi nauugnay sa alinman sa 4 na uri na ito, maaaring ikaw ay isang ambivert o mas malapit sa extrovert na bahagi ng personalidad. Ang pag-aaral ng higit pa tungkol sa uri ng iyong personalidad ay nakakatulong sa iyo na ipaalam ang iyong mga pangangailangan sa mga taong may iba't ibang uri ng personalidad at nagpapatibay ng mga interpersonal na relasyon. Napagtanto mo bang kaingga-engganyo ang iyong mga narinig? Magagawa mo na bang sabihin ng iba't ibang uri ng introverts at ang mga pagkakaiba nito? O may niisip ka pa bang ibang uri? Kung ikaw ay isang introvert, alin sa 4 na uri na ito ikaw may ugnay? Iyong ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like at pag-subscribe sa Buhay Kaisipan para sa higit pang nilalaman. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.